Good morning once again mga kapatid. For this video, andito po tayo ngayon sa aking rip cubitor. So kung nakikita nyo ngayon mga kapatid, ito, masaya ko pong ibinabalita sa inyo na may mga bagong papisa na naman ako dito. Kahapon, yung nagpa-incubate sa akin si PG, ayun, ayan yung manok, ang 10 pieces na manok. Salamat sa Diyos dahil sa 10 itlog may napisa po na ito. Ayun, kahit wala na pong egg candling. So ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo mga kapatid, may isa naman akong problema dito na encounter na aywan ko ba, minsan kasi mga kapatid ay dumadating kasi yun sa ating punto na siguro sa akin lang siguro kasi minsan danghag kasi. Ayun, di talaga naiiwasan dahil masyadong kampante tayo sa mga nangyayari, akala natin ay goods na talaga. So itong aking rip cubitor mga kapatid, may dalawang ilaw po ito. So pakitandaan nyo po dahil minsan kampante na po tayo. Iwan ko lang dahil hindi naman lahat ng incubator ay dalawang ilaw po yung ginagamit. Dito po sa aking rip cubitor mga kapatid, may dalawang 50 watts po ito. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, ito po yung napundi kahapon. Tapos yung itong isa, tagal na yan. Tapos yung isa dyan yan sa brother. Every now and then mga kapatid, kung mayroon na po kayong rip cubitor na tumatakbo dyan sa inyo or incubator, pag dalawang bumbilya po yung gamit ninyo mga kapatid, lagi nyo pong i-check kung yung dalawang bumbilya na yun ay umiilaw pa po. Dahil base po dito sa aking obserbasyon mga kapatid, dalawang bumbilya kasi ito, pag napundi po yung isa mga kapatid at umabot po ng mga ilang araw bago ko mapalitan, ayan, may malaking problema na po yan na idudulot sa aking incubator. Ayan, mayroon na po yung ma-encounter natin na hindi makalabas na sisiw. So kahapon, iwan ko lang kung ilang araw na yun bago ko napalitan, yan po yung nangyari. Dalawang, ito magbubukas muna ako at papakita ko sa inyo yung loob. Ayan, so ayan, ito lang po yung kanyang pinakalock mga kapatid. Alam ko po, maaari nyo itong gayahin dahil yung rubber, mostly kasi maisip natin pag ganitong sitwasyon is yung interior lang motor. Pero yan, stocking po yan ni Mrs. na luma. Ayan po yung aking ginamit. Alam nyo naman, mahilig tayo sa DIY. Ayan, parang si Mr. DIY. Ito pa, rubber din ito. Ayan o, garter ng short. Ayan, ganyan lang po kasimple yung ating rip cubitor. So ngayon, papasilip po sa inyo. Sa mga nakapanood na sa aking mga vlog, agoy, ayan o, nagsilabasa na po yung ating mga sisiw na manok. Hindi ko muna pinugad kagabi dahil naglagay pa ako ng lason sa mga daga dito dahil kita nyo naman last video dyan may nabiktima po na saglit, kukuha pula ako ng mas mga kapatid dahil yung balahibo, kuha pala ako ng mas. Ayan, gandang tingnan. So ito, ayusin ko muna saglit yung aking mask yan. So gumagamit na po ako ng mask mga kapatid dahil sa ating rip cubitor o sa ating incubator, pag ganitong may mga sisiw po tayong bagong pugad, napakaraming balahibo na lumilipad. So pakita ko lang sa inyo, ito may hybrid na po akong napisa kahapon. Tapos manok, halo-halo na yan. Tapos dito sa itaas, mayroon din ditong ayan, ilang pirasong Bourbon Red at saka hybrid, nagsama-sama na. Ayan na, may isa pa na hindi nakalabas mga kapatid, kailangan ito ng tulong kagaya nito. Ayan, ito RB pa naman, so kailangan na ng tulong mga kapatid. Kita nyo na muntik na siyang matuyuan, so kailangan na natin yan ng tulong.
So, saglit para oras kasi ngayon ang aking pagbubukas mga kapatid dahil kailangang ikutin yung aking mga itlog na nandito. So, ayun. Dapat titingnan talaga natin every now and then yung bumbilya. Ayan, kita nyo naman, dalawang bumbilya po yan mga kapatid. Ayan, dalawang bumbilya po yan. So, titingnan po natin yan. Ito pa oh. Kung naalala nyo mga kapatid, nung sinalakay ng daga itong lagayan, limang sisiyo po yun. Tapos ang tatlo ay namatay, ang pang-apat buhay pa siya mga kapatid, kaya lang may tama sa ulo. Kinagat po siya sa ulo. Ayan, buhay pa siya pero para na po siyang paranoid. Hindi niya na mawari o malaman yung kanyang gagawin. Ayan, sa ulo kasi yung kagat niya. Uy, ba't dyan ka tumalon? So, ayan, yan dalawa po mga kapatid, ilaw, ang tubig, kasama na rin yan, tatlo pala, tubig, yung pan, stable, titingnan mo dapat yan. Ang pinakamahalaga po yung, kita ko sa inyo ha, ang pinakamahalaga po talaga yan, yung thermostat na yan mga kapatid, thermostat, temperature na yan. Dapat alam mo na kung hanggang saan yung pinaka-the base na papisa ng iyong incubator. Kaya sa akin, dalawa po talaga yung nilagay ko para may batayan talaga ako. Kung may magloko, alam na natin itimbang kung sino. Yung thermostat ba o yung ilaw. Ayan o, mga sisiw mga kapatid. Ito may halo itong manok mga kapatid na pina-incubate sa akin. Balundo North. Ayan, 9 pieces na itlog. So, ito, kita nyo naman yung epekto ng ating recubator. Basta't may similya lang po yung itlog mga kapatid, goods na po. Basta yun po, pagkatandaan nyo lang po yung sinabi ko dahil yan po talaga. Tubig, ito. So magtatanong kung gaano karaming tubig yung aking ginagawa sa aking recubator. Ito lang po mga kapatid. Ayan, nasa 55 to 70% na po yan ng humidity. Yan, pag ganyan, nasa 66, 65, ayan. Yung 66 at 65, ayan. Ito na yung ginagawa kong hatcher at saka seater ng aking recubator. Ito ang liliksi na ng mga manok, mga may lahing upgrade native na chicken na yan. May dugong rare. Ang iba may halong native. Ayan, ito kawawa itong isa talaga oh. Kinagat kasi siya sa ulo mga kapatid. Nung pagkakita ko sa kanya, may lumabas talaga na parang dagta ng kanyang utak. Kaya ayan, sayang naman kung tutuluyan, hayaan ko na lang yan hanggang sa mamatay. Wala na yung pag-asa, hindi na yan makakain, hindi na makainom. Hirap po talaga. So, ganun po ka hirap pag aatake yung daga sa ating mga alaga. Ayan, ang gutom na itong mga manok mga kapatid. So, yan po yung kaunting update sa ating recubator mga kapatid. Mayroon naman ulit tayong papisa na mga hybrid at ilang pirasong Bourbon Red. Ayan, salamat sa Diyos. So, maaari po kayong magtanong or mag-comment kung anong prinsipyo ang gusto nyong malaman patungkol sa ating recubator. Kasi gumagawa naman ako ng video patungkol dito sa recubator mga kapatid. Kaya lang, hindi ko alam kung ano talaga yung gusto nyo pang malaman patungkol dito. So as of now, mataas po yung hatching rate naman ito mga kapatid. Kahit hindi na nga ako nag-egg handling. Ayan. So dito sa bagong, iwan ko lang kung ilang pirasong itlog itong nilagay ko. Basta ito mga hybrid ito. Ayan, tapos yung manok, yung sa manok ay may dalawa pa na hindi nakalabas, may crack. Yung may pizza 4. Ayan, tapos ilang piraso itong nasa itaas na hindi napisa. So mayroong ito isa. So ayan, may 3.
May 3 hindi nakalabas sa itlog na hybrid at saka bourbon red. Tapos may isa pang kailangan tulungan. Ayan, kailangan na talaga yan tulungan mga kapatid kasi patuyo na. So yan, kita nyo naman may 3. Tapos ilang piraso yung pabo. Ayan, 2, 4, 6, 8. Nasa baba pa 8, 10, 12, 13. So 16 pirasong itlog, 13 ang napisa. Ayan, wala na yung igkanding na nangyari mga kapatid. So pag ganyan, goods na yan. So yan muna mga kapatid. So ngayon, every gising ko talaga tuwing umaga, alas 4 yung alarm ko, tapos konting upload, konting edit. Ayun, kita nyo naman yung oras na nandyan. So yan po yung oras ng aking paunang pagbaliktad sa araw. Tapos mamayang tanghali at mamayang gabi naman bago matulog. So yan lamang po mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.